Mag-aalas 6 pa lang ng umaga, ngunit gising na si Andrea. Sa lumang alarm clock na bahagyang may bitak sa salamin, mabilis siyang bumangon habang maingat na iniingatan ng ingay upang hindi magising ang kanyang anak na si Elias. Kasya lang ang kanilang inuupahang silid sa likod ng terminal ng Pasay para sa isang banig. Isang mesa na gawa sa pinagdikit-dikit na plywood at isang lumang bentilador na madalas ay tumitigil sa pag-ikot kapag mainit ang panahon. Nang sumilip siya sa bintanang gawa sa trapal, tanaw niya agad ang nagsisiksikang jeep, bus at tricycle. Amoy tambutso ang hangin, halong uling at pawis ng kalsada. Ngunit sa kabila ng lahat, sinikap niyang ngumiti. Ganoon palagi si Andrea, hindi nawawala ng dahilan para humilos. Inay, gatas, bulong ng mahina, ngunit paos na tinig ng 2 taong gulang na si Elias. Marahan siyang nilapitan ni Andrea, hinalikan sa noo at iniangat mula sa banig. Pilit niyang pinigilan ng kaba nang maramdaman ang init ng katawan ng anak. Alam niyang may lagnat na naman ito. Sandali lang anak, magtitinda muna si mama ng kape. Tapos bibili tayo ng gamot mo, ani Andrea habang pinupunasan ng pasang bimpo ang noo ng anak. Bago pa man siya naging ina, si Andrea ay kilalang top-notcher ng batch nila sa kursong Hotel and Restaurant Management, cum laude. Dean's Lister, palaging aktibo sa mga seminar at madalas ay nagsasalita sa harap ng mga bagong estudyante para magbigay inspirasyon. Ngunit isang gabi ng Disyembre, matapos siyang ipagtapat ng nobyong si Marco ng kasal, isang lasing na driver ang tuluyang naghiwalay sa kanilang pangarap. Tumigil sa mundo ni Andrea ang lahat nang mailibing si Marco. Ilang buwan din siyang hindi lumabas ng bahay. Nang ipanganak niya si Elias, unti-unti siyang bumalik sa realidad. Ngunit hindi na muling bumalik ang dating lakas ng loob. Gaya ng sinasabi ng iba, sa hirap ng buhay sa Maynila, ang pagbabalik ay hindi simpleng pagsampalang muli sa entablado. Kailangang may pamasahe kang dala at si Andrea, wala. Araw-araw, dala ang termal na bote ng kape. Naglalakad siya sa gilid ng terminal habang isinasabit ang tray ng instant coffee, candy at sigarilyo sa balikat. Nakikihati siya sa pwesto ng matandang si Aling Linda, kapalit ang 2 kape tuwing umaga. Andeng, baka gusto mo nang mag-apply uli? Alam mo namang sayang yang talino mo, ani Aling Linda isang umaga. Matagal ko na pong gustong gawin yan, Aling Linda. Pero sino naman pong mag-aalaga kay Elias? Sagot ni Andrea habang binibilang ang sukli ng isang pasahero. Tuwing gabi, habang mahimbing na natutulog si Elias, naglalabas ng lumang laptop si Andrea, isang pinaglumaan ng dating classmate na binigay sa kanya bilang pamasko. Ginagamit niya ito para gumawa ng mga resume at cover letter para sa mga kapitbahay. Bawat isang papel ay may kapalit na instant noodles o sardinas. Di mo man lang sinisingil ng pera, biro ng kapitbahay niyang si Jenny, isang tindera ng gulay. Basta may makain si Elias, ayos na ako ron, sagot ni Andrea, habang pinupunasan ang keyboard na may lamat sa gilid. Hindi niya ikinahihiyang mababa ang trabaho niya ngayon, pero hindi niya rin nakakalimutang minsan siyang nangarap. Tuwing tinitingnan niya ang certificate niya ng pagiging cum laude, pinapaalalahanan niya ang sarili na hindi pa tapos ang laban. Ngunit tuwing mararamdaman niya ang init ng noo ni Elias, ang bigat ng kanyang pangarap ay muling bumabagsak sa lupa. Isang gabi, habang binibilang niya ang kinita, kapos na kapos ito kahit para sa isang pakete ng paracetamol. Bukas, pupunta na tayo ng BGC, bulong niya kay Elias. Subukan na natin anak, kahit walang magbantay sa'yo, isasama kita. Bahala na si Batman, si Superman at lahat ng santong may awa sa atin. Kinabukasan, matapos ang ilang ulit na pagdadalalang isip, isinapuso ni Andrea ang desisyon. Isinuot niya ang blouse na binili niya sa ukay-ukay, 4 na taon na ang nakalilipas. Kulay navy blue, may bahagyang kupa sa leeg, pero malinis. Itinali niya ang buhok. Inilagay ang konting pulbos sa pisngi at dahan-dahang isinilid si Elias sa lumang baby carrier. Nang hiram siya ng 200 piso kay Aling Linda, kapalit ang pangakong babayaran sa loob ng 3 araw. Basta huwag kang magpapaapi, Hija, sabi ni Aling Linda habang tinatapik ang balikat ni Andrea.
At kung may manlait sa'yo dahil may anak kang dala, ipakita mong mas matatag kang ina kaysa sa kahit sinong nakaupo sa opisina. Sumakay sila sa jeep at pagdating sa MRT ay nagsiksikan sa pila. Sa loob ng tren, maraming tumingin sa kanila, ilang may awa, ilang may inis. Isang lalaking nakapolo ang nagkomento habang umiiyak si Elias. Hindi ba bawal yan dito? Istorbo? Ang tainga ni Andrea pero ngumiti lang siya at humingi ng paumanhin. Nag-a-apply po ako ng trabaho, walang magbantay sa anak ko, kaya isasama ko siya. Pasensya na po. Walang sumagot. Naging tahimik ang buong bagon. Hanggang sa makarating sila sa huling estasyon. At sa wakas, sa harap ng isang gusaling hindi niya akalaing mararating niya. Isang malapalasyong opisina sa gitna ng mga nagtataasaang salamin. Dumiretso siya sa reception. Good morning po. May appointment po ako para sa interview. Andrea sumulong. Aniya, pilit pinatatag ang boses. Sinulyapan siya ng receptionist. Tiningnan si Elias at bahagyang natawa bago tinanggap ang ID. Umupo muna kayo, miss. Pero hindi ba't bawal ang may kasamang bata dito? Alam ko po, pero wala po akong ibang pagpipilian. Sagot ni Andrea habang inihahanda ang sarili sa maaring paghamak na darating. At sa sandaling iyon, sa gitna ng modernong gusali, mamahaling kurtina at malalamig na titig, isang ina ang humarap sa mundo na tila hindi para sa kanya. Ngunit sa puso niya, buo ang loob. Dahil kung hindi ngayon, kailan pa? Bumuhos ang malamig na hangin mula sa air conditioning ng lobby at marahang kinilabutan si Andrea. Hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa biglaang pagkaasiwa sa mga matang nakatingin sa kanya at sa batang karga niya. Hawak-hawak pa rin niya ang brown envelope na naglalaman ng kanyang resume at litrato. Ilang segundo lang ay parang buong mundo na ang humusga sa kanya. Sa gilid ng reception area, nakatayo ang dalawang babaeng aplikante, nakasuot ng pantukoy at blazer. Mukhang sanay na sa ganitong klaseng lugar. Napansin ni Andrea na sinulyapan siya ng mga ito, sabay bulungan. Isa sa kanila ay tinakpan pa ng folder ang bibig bago mahinang tumawa. Grabe, may baby talaga, parang nanay na pumila sa health center. Ani ng isa. Siguro wala siyang pakialam kung tanggap siya o hindi. Sayang effort, sagot ng isa pa. Sabay tingin sa suot ni Andrea mula ulo hanggang paa. Hindi na bago kay Andrea ang ganitong klase ng tingin. Mula pa noong magbuntis siya, lumalaad siya sa gitna ng mga mata ng pagdududa at pangungutya. Ngunit ngayong araw na ito, mas matalim ang bawat bulong, mas mabigat ang bawat tingin. Lalo na't siya lang ang nagdala ng sanggol sa isang interview na ganito kaformal. Umiyak si Elias, hindi malakas, ngunit sapat para mapalingon ang ilang HR personnel na nakapwesto sa gilid. Isa sa kanila ang tumayo at lumapit. Ma'am, pasensya na po. Hindi po kasi pwede dito ang may kasamang bata. Baka pwede pong bumalik na lang kayo kapag may magbabantay. Marahang hinarap ni Andrea ang babaeng iyon. May respeto ang kanyang tingin, ngunit buo ang loob sa kanyang sagot. Pasensya na po, wala po akong ibang mapag-iiwanan. Disqualified na yan agad. Hindi marunong magpakita ng professionalism. Marinig niyang bulong ng isang lalaking aplikante sa tabi niya. Baka paawa effect lang. Alam mo na, baka maawa yung CEO. Baka may award ba siya sa dulo. Inang bayani ng kumpanya. Tugon naman ang babae sa tabi nito. Nag-init ang tainga ni Andrea pero pinilit niyang huwag mapikon. Hindi siya narito para makipagtalo. Nandito siya dahil nangangailangan siya ng trabaho para kay Elias. Para sa kinabukasan nila, isang oras ang lumipas. Isa-isa nang tinatawag ang mga aplikante. Ilan ay matatag sa paglalakad, ilan ay nanginginig ang boses sa kaba. Ilan ang lumalabas na may ngiping may halong lungkot at ilan ay halatang nabigo. Samantalang si Andrea, tahimik lang sa isang sulok, hinahaplos ang buhok ng anak habang kinakausap ito ng pabulong. Pag napasok si mama dito anak, makakabili na tayo ng totoong gatas. Hindi na yung tiniimplang halos tubig na lang. Tapos may electric fan na rin tayo na hindi na humihinto tuwing tanghali. Isang babaeng HR personnel ang lumapit muli. Ibang tao na, mas bata, mas matalas ang tingin. Ma'am, may suggestion po ako.
Kung gusto nyo, iwan nyo muna sa akin yung baby nyo sa pantry. May sofa ron, may aircon din. Baka kasi maistorbo po kayo pag tinawag na kayo sa loob. Bahagyang napigilan si Andrea. Hindi niya ugaling iwan si Elias kanino man. Pero ngayon ay kailangan niyang magtiwala. Inayos niya ang kumot ni Elias at ibinilin ang mga gamit sa HR personnel. Pero dumaan po ako sa tamang proseso. May scheduled appointment po ako ngayon. Kahit kaunting chance lang, hinihiling ko po. Natigilan ang babae. Mukhang hindi inaasahan ang pagiging mahinahon ni Andrea. Okay, maupo po muna kayo. Tatawagin po kayo ng HR kapag turn nyo na. Umupo si Andrea sa pinakadulong bahagi ng waiting area. Iniugoy niya ng bahagya si Elias na nakasiksik sa kanyang dibdib habang marahang inaayos ang mga lumuluwag na buton ng kanyang blouse. Initigan niya ang kisame. Puti, makintab, moderno, malayo sa tinitirhan nilang parung-barong. Lumingon siya sa paligid. Halos lahat ng aplikante ay abala sa kani-kanilang telepono o laptop. Lahat naka-corporate attire, lahat malinis, lahat profesional ang dating, maliban sa kanya. Maraming salamat po. Pakiusap lang po. Pakainin siya kapag umiyak. Eto po yung gatas niya at tubig. Sabay abot ng maliit na bag. Tumango ang HR. Don't worry ma'am, safe siya sa amin. Good luck po sa interview. Muling naupo si Andrea. Mag-isa na ngayon. Mas malamig, mas tahimik, mas nakapapanginig. Inilabas niya ang resume at inulit-ulit na basahin. Sa likod ng bawat linya ay isang pangarap. Isang tahimik na hiling na sana, kahit isang beses lang, may makakita ng potensyal sa kanya. Hindi lang ng itsura, hindi lang ng estado sa buhay, kundi ng kakayahan niyang magtrabaho at magmahal ng sabay. Hindi siya umasa ng sobra, ngunit hindi rin siya nawalan ng tiwala. Naisip niyang kahit na may anak siyang bitbit, kahit na kulang ang suot at ang ngiti, puno naman ang puso niya ng dedikasyon. At kung sa araw na ito ay wala pa ring magbubukas ng pinto, alam niyang hindi ito katapusan. Miss Andrea sumulong, tawag ng receptionist. Tumindig siya, lumakad ng diretsyo, at sa bawat hakbang ay ramdam niya ang panunukso ng paligid. Ngunit sa puso niya, isa lang ang laman. Para ito sa anak ko. Para ito sa kinabukasan namin. Sa loob ng opisina, naghihintay ang susunod na kabanata ng kanyang buhay. Hindi niya alam kung pagtanggap, pagtanggi o isa na namang kwento ng kabiguan. Ngunit buo ang loob niyang harapin ito. Kahit may takot, kahit may pangamba. Sapagkat sa bawat ina na lumalaban, may panibagong pag-asa na naghihintay. Tumayo si Andrea sa harap ng receptionist, iniayos ang kwelyo ng blouse at pinilit ituwid ang likod na kanina pa nakasandal sa matigas na upuan. Sa kanyang kanang braso, dama pa rin ang init ng pagkakayathap kanina ni Elias bago siya iniwan pansamantala sa pantry. Nanginginig man ang mga tuhod, ipinaglalaban niyang hindi ito mahalata. Humina siya ng malalim habang inabot sa kanya ng receptionist ang isang maliit na papel na may nakasulat na Room 507. Ma'am, iakyan niyo na lang po ang papel na yan sa 5th floor. Doon na po kayo tatawagin. Malamig na pahayag ng receptionist. Sabay balik ng tingin sa computer screen. Habang naglalakad si Andrea papunta sa elevator, ramdam niya ang mga matang nakasunod sa kanya. Sa gilid ng hallway, napansin niyang may 3 aplikante pa rin na hindi pa tinatawag. Isa roon ay ang lalaking may maayos na gupit at maitim na slacks. Abala sa pag-check ng email sa kanyang phone. Ang isa naman ay babae. Nakapulidong suit na kulay ivory at may scarf na marahil ay mas mahal pa sa kinikita ni Andrea sa isang buwan. Sa pagitan ng mga ito ay si Glenda, ang HR assistant na mukhang hindi natuwa sa kanyang presensya. Siya yung may anak, di ba? Bulong ni Glenda sa babaeng aplikante. Nakita ko kanina sa lobby. Umiiyak yung bata, sobrang ingay. Grabe, ganyan na ba ngayon? Nagdadala na ng baby sa interview? Sagot ng babae, sabay irap. Kung hindi pa siya desperate, ewan ko na lang. Narinig ni Andrea ang bawat salitang iyon. Hindi man nakaharap, ramdam niya ang tigas ng bawat kataga na tila kutsilyong bumabaon sa kanyang likod. Tumigil siya sandali sa gilid ng elevator.
Pinilit pigilan ang pagbagsak ng luha. Isinandal niya ang noo sa malamig na pader at marahang bulong. Tama na, Andrea. Sanay ka na dyan. Wala kang tanahon para makinig sa mga ganyan. Ngunit hindi doon natapos ang kahihiyan. Dumating pa ang isang bagong aplikanting lalaki. Matangkad, maayos ang postura. May dalang folder na may embossed logo ng isa sa pinakakilalang universidad. Pagkakita sa kanya, agad itong lumapit kay Glenda. Uy Glenda, yung babae ba na may sanggol? Tinanggap nyo ring sa interview? Baka naman OA na sa paawa epek. Sabay ngiti na parang nanunukso. Nagpigil ng tawa si Glenda at bumulong. Oo nga eh. Sabi ko nga bata sa susunod, may dadating ng may kambal. E di mas touching? Sa puntong iyon, hindi na napigilan ni Andrea ang mapatingin sa kanila. Hindi siya sumigaw, hindi rin siya nagpakita ng galit. Ngunit sa mata niya, mababasa ang pasakit. Hindi dahil sa panlalait, kundi dahil sa kawalan ng respeto sa kanyang pagiging ina. Lumapit siya ng marahan sa mesa ni Glenda. Miss, paumanhin po. Narinig ko po lahat. Gusto ko lang pong ipaalala na hindi po madaling dalhin ang bata sa ganitong lugar. Hindi po ito paawa, hindi rin po ito drama. Isa po akong ina na nagsusumikap para sa anak ko. Napatingin ng mga aplikante. Nagkaroon ng katahimikan. Maging si Glenda ay natigilan sa naging diretsong pahayag ni Andrea. Hindi niya inasahan ang tapang ng babaeng inaakalang mahiyain at mahina. Pasensya na ma'am, mahina at wala sa loob na sagot ni Glenda. Ngunit si Andrea ay hindi na rin nagpatuloy sa pagtatalo. Tahimik siyang bumalik sa tapat ng elevator. Pinindot ang boton at muling huminga ng malalim. Sa isip niya, hindi siya narito para makipagtalo sa mga taong hindi naman bahagi ng laban niya. Narito siya para sa isang tsansang maaaring magpabago ng buhay nila ni Elias. Nang bumukas ang elevator, pumasok siya. Sa loob, tanging siya lang ang laman. Sa salamin na dingbing ng elevator, tinitigan niya ang sarili. May mga eye bag sa ilalim ng mata, may kupas ang blouse, at bahagyang gusot ang slacks. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, may liwanag pa rin sa kanyang mga mata. Liwanag na hindi nawala kahit ilang ulit na siyang sinubok ng buhay. Nagpapatawad ako. Mahinang bulong niya habang nakatingin sa sarili. Pero hindi ako susuko. Hindi niya alam. Ngunit sa unang pagkakataon, may isang pares ng mata na hindi lumapastangan sa kanyang hitsura. Sa halip, ito'y tumigil. Tumingin. Tila nag-alinlangan. Tila may kakaibang pagtingin. Hindi pa iyon ang tamang sandali para malaman kung sino ang lalaking iyon. Ngunit sa katahimikan ng sandaling iyon, may dumarating na pagbabago. Hindi ito dramatiko. Hindi ito biglaang himala. Isa lang itong simpleng hakbang ng isang inang hindi kailanmang bumitaw sa pangarap. Kahit tinatawanan, kahit kinukutya, kahit pinipilit pabagsakin. Sa gitna ng katahimikan ng hallway sa ikalimang palapag, habang patuloy sa paghihintay si Andrea, may isang aninong dumaan sa kabila ng koridor. Pagdating sa 5th floor, bumungad sa kanya ang mas tahimik na espasyo. Nakaayos ang mga halaman sa gilid at may receptionist ding roon na mas maaliwalas ang mukha. Hi ma'am, kayo po si Miss Andrea? Please wait lang po, ina-verify pa ng HR ang schedule nyo. Maupo po muna kayo. Umupo siya sa upholstered chair at muling inayos ang envelope sa kanyang bag. Sa bawat sandaling lumilipas, bumabalik sa isip niya ang sinabi ng mga tao sa baba. Ang tawanan, ang bulungan, ang insulto. Ngunit mas malakas ang tinig ng kanyang puso. Ang tinig ng pangarap niya para sa anak. Maghintay lang na wika niya sa sarili. Hanggat hindi ako tinatawag, hindi ako aalis. At sa dulo ng mahabang pasilyo, isang anino ang papalapit. Isang anino ng isang lalaking bihis na bihis, tahimik na nagmamasid. Ngunit may isang bagay ang pumukaw sa kanya. Ang paraan ng paghawak nito sa folder. Ang mata nitong tila laging nakabantay sa paligid. At higit sa lahat, ang manipis na kwintas na nakalawit sa leeg nito. Tumigil siya sa kanyang paglalakad. Hindi niya maipaliwanag kung bakit, pero napalapit siya ng ilang hakbang. Doon niya nasilayan ng mas maayos si Andrea. Nakayuko ito, marahang hinihimas ang bracelet sa kamay.
habang mukhang malalim ang iniisip. Sa tabi nito ay ang bag na naglalaman ng mga gamit ng anak. Ang inaasahan niyang inaapi ay tila isang estatwa ng lakas at tahimik na determinasyon. Siya ba yung may dalang sanggol kanina? Mahina niyang tanong sa sekretary na sumalubong sa kanya sa hallway. Opo sir, sagot ng babae. Andrea sumulong po. Sa unang tingin, isa lamang siyang karaniwang opisyal na may bit-bit na portfolyo at suot ang isang mamahaling itim na coat. Ngunit hindi basta-basta ang lalaking iyon. Siya si Nathaniel Aldama, CEO ng kumpanya, bihirang magpakita at madalas ay laman lamang ng mga boardroom meeting at executive conferences. Si Nathaniel ay kilala sa industriya bilang misteryosong negosyante. Hindi mahilig sa publicity, walang social media, at bihirang sumasagot sa interviews. Ngunit sa likod ng tagumpay at katahimikan ay ang isang lalaking pinunit ng nakaraan, isang pusong minsan nang nabigo. Habang papunta siya sa elevator, napatingin siya sa dulo ng koridor kung saan nakaupo si Andrea. Sa layo, animoy isa lang itong babae na tahimik at walang kapansin-pansin. Wala raw pong mapag-iiwanan sa anak niya, kaya dinala niya. Nasa pantry po ngayon yung bata. Gusto na po sana siyang paalisin ni Glenda kanina, pero nagmatigas daw siya. May appointment naman po pala talaga siya. Hindi na sumagot si Nathaniel. Sa halip, kinuha niya ang papel mula sa assistant at binasa ang pangalan. Sumulong. Mahinang hulit niya. Parang pamilyar, pero mas pamilyar ang kwintas na nakita niya. Maliit, simpleng silver chain na may palawit na hugis bituin. Minsan na niyang nakita iyon. Maraming taon na ang nakalilipas. Nasa leeg ng isang babaeng minsan niyang minahal. May biglang kumirot sa dibdib niya. Hindi niya alam kung konektado ba ang nararamdaman niya sa babae sa harap niya ngayon o sa alaala ng nakaraan. Ngunit malinaw ang isang bagay, hindi siya maaaring magkunwaring hindi niya nakita ang tagpong ito. Sir, kung gusto niyo pong bumaba na sa conference room, sabat ng assistant. Hindi, patawag mo siya, sabihin mong interviewin ko siya mismo. Maring utos ni Nathaniel. Po, gulat na sagot ng assistant. I said send her to my office, room 511. Ako na ang bahala, tugon ni Nathaniel. Bago tumalikod at tahimik na lumakad papunta sa kanyang opisina. Hindi makapaniwala si Andrea nang sabihan siyang sa mismong opisina raw ng CEO siya i-interviewin. Hindi ito karaniwan at alam niyang hindi ito ginagawa sa mga regular na aplikante. Nang sumakay siya sa elevator, paakyat sa executive floor, mas lalo siyang kinabahan. Dama niya ang pagtibok ng kanyang dibdib, mas mabilis kaysa normal, habang naglalaro sa isip ang posibleng dahilan ng pagbabago ng proseso. Pagdating niya sa room 511, tinapik siya ng assistant sa balikat. Please knock, ma'am. Nag-iintay na po si Sir Nathaniel. Huminga siya ng malalim at kumatok ng marahan. Come in! Isang malalim ngunit kontroladong boses ang narinig niya mula sa loob. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Sa loob ay isang eleganteng opisina. Malalaking salamin sa gilid, bookshelf na puno ng hardcover books, at isang mesa sa gitna kung saan naroon si Nathaniel, nakaupo, nakatingin sa kanya. Matiyaga siyang pinagmamasdan nito habang papalapit siya. Ang mga mata ng lalaki ay tila humuhukay ng alaala habang sinusuri ang bawat galaw niya. Si Andrea naman, pilit na pinanatiling tuwid ang likod, kahit pa nanginginig ang mga tuhod. Good morning po, bati niya bahagyang yumuko. Hindi sumagot si Nathaniel. Sa halip, tumayo ito mula sa upuan, lumapit sa kanya at saka tumigil ilang hakbang ang layo. Hindi mo ba alam na bawal ang magdala ng anak sa ganitong klaseng interview? Mahinang tanong ng CEO, pero may laman ang boses. Ikinalulungkot ko po, alam ko pong hindi ito ang karaniwang protocol. Pero wala po talaga akong mapag-iiwanan at hindi ko po kayang palampasin ang pagkakataong ito. Sandaling katahimikan, sinalubong ni Andrea ang kanyang tingin, hindi bilang aplikante, kundi bilang isang ina na nagmamalasakit. Tila bumagsak ang depensa ni Nathaniel sa sandaling iyon. Ano pong pangalan ng anak mo? Tanong niya bigla. Elias po. Wala na ba siyang ama? Tanong ni Nathaniel sa mas mahinang tinig. Namuti ang mga kamao ni Andrea habang pilit pinipigilan ang pagbabalik ng sakit. Wala na po.
Nasawi po sa isang aksidente. Hindi na po siya nakilala ng anak ko. Tumango si Nathaniel at tahimik na bumalik sa kanyang mesa. Umupo ito at saka muling tiningnan ng kwintas na suot ni Andrea. Hindi siya nagtanong tungkol sa credentials. Hindi siya humingi ng transcript o work experience. Umahimik lang siya saka muling nagsalita. Magsimula ka bukas. Ayusin na ng HR ang papeles mo. At simula ngayon, dito ka sa building magtatrabaho. Sa executive office. Maglalagay tayo ng playpen para sa anak mo sa tapat ng conference room. Nanlaki ang mata ni Andrea. Po, sigurado po ba kayo? Hindi na siya sinagot ni Nathaniel. Sa halip, tumayo ito at tinapik ang mesa. Wala akong panahong paliwanagan ka. Pero kailangan kong mga empleyado na hindi sumusuko. At isa ka roon. Marahang umiling si Andrea, hindi mga paniwala. Sa unang pagkakataon, sa lugar kung saan siya kinutya at pinagtawanan, isang tao ang tumingin sa kanya. Hindi bilang problema, kundi bilang posibilidad. At sa likod ng pinto, habang nakatingin sa palawit ng kanyang kwintas si Nathaniel, hindi niya maiwasang maramdaman ang tanong na matagal nang nakabaon sa kanyang puso. Bakit tila pamilyar ang lahat ng ito? Paglabas ni Andrea mula sa opisina ni Nathaniel, tila nanlalambot pa ang kanyang tuhod. Hindi niya maintindihan kung panaginip ba ang lahat ng nangyari o isang bahagi lang ng kanyang imahinasyong napagod sa kakaisip ng pangarap. Nasa loob pa rin ng isip niya ang bawat salitang binitiwan ng CEO, diretso, walang pag-aalinlangan, at higit sa lahat, puno ng misteryosong awa na tila ba may pinanggagalingan. Bumaba siya ng elevator na parang lumulutang. Ang reception area sa ground floor na kanina'y parang courtroom ng mga mapanghusgang mata ay naging karaniwang background na lang sa paningin niya. Ngunit hindi rin nakatakas sa kanyang pansin ang mga matang muling bumalot sa kanya nang muling bumalik si Elias sa kanyang bisig mula sa pantry. Uy, siya yun oh. Bulong ng isa sa mga aplikanteng kanina'y nakiisa sa panlalait. Interview kay CEO? Siguro may kilala. Sabat ng isa pa. Et sabi nila magsimula na raw po ako bukas. Sagot ni Andrea habang nakangiti, bagaman halatang litong-lito pa rin. Ha? Seryoso ka? Paanong basta na lang? Hindi sila nagtanong kung anong experience mo, kung saan ka galing, anong alam mong gawin. Umiling si Andrea. Wala po, ang tanong lang niya ay kung wala na bang ama ang anak ko. Tapos, yun na, tahimik si Aling Linda. Sumandal ito sa poste at parang hindi rin makapaniwala. Baka nga may awa lang sa'yo. Pero hindi lahat ng awa masama, Hija. Minsan, ang awa galing sa pagkilala sa galing at tapang ng tao. Sabi nito sabay haplos sa buhok ni Elias. Kinabukasan, suot ang parehong blazer na nilabhan niya ng gabiring iyon. Muling sumakay si Andrea ng MRT. Hindi na siya tumugon. Hindi rin siya tumingin. Ang kanyang utak ay naglalakbay pa rin. Pilit iniintindi kung ano ang nagtulak sa isang bilyonaryong CEO na kunin siyang empleyado nang walang ni isang tanong tungkol sa kanyang kwalifikasyon. Sa taxi pa uwi, yakap-yakap niya si Elias habang pinagmamasdan ang paggalaw ng mga sasakyan sa labas ng bintana. Tila mas maliwanag ang langit na yon, mas may pag-asa ang bawat araw. Pagdating sa kanilang barong-barong, sinalubong siya agad ni Aling Linda. O iha, anong balita? Na-interview ka ba? Hindi ba sila nainis na may dalang bata ka? Tanong nito habang pinupunasan ang kamay sa apron. Na-interview po ako, Aling Linda. Pero hindi po ako tinanong. Hindi po ako pinagalitan. Tiningnan lang po ako. Ngayon, ibang-iba ang lakad niya. Hindi na siya tagilid sa kahihiyan, kundi tuwid, puno ng pag-asang sa wakas ay may isang lugar na maaaring tumanggap sa kanya. Hindi sa kabila ng pagiging ina, kundi dahil doon. Pagdating sa kumpanya, sinalubong siya ng isang bagong HR personnel. Ngumiti ito at inabot sa kanya ang ID. Welcome po, Miss Sumulong. Sabi po ni Sir Nathaniel, ilalagay raw po kayo sa Executive Assistant Training sa loob ng 3 linggo. May inihanda rin po siyang lugar para kay Elias sa kabilang conference room. May playpen na rin po roon. Namangha si Andrea. Hindi niya inasahan na may ganitong uri ng pagtanggap at kung ano man iyon. Aalagaan niya ito, pangangalagaan,
at hindi niya kailanman sasayangin. Pagka-uwi niya sa bahay noong gabi ring iyon, isinulat niya sa notebook ang unang page ng kanyang bagong pangarap. Sa itaas ay isinulat niya, Enero 5, tinanggap ako bilang assistant sa isang kumpanya sa BGC. Hindi ko alam kung bakit pero alam ko kung para kanino ko ito ginagawa. Para kay Elias, para sa kinabukasan namin. Kasunod niyon, isinulat niya, salamat sa unang taong naniwala sa akin muli. Salamat sa taong hindi nagtanong sa kung anong kaya ko, pero nakita kung bakit ko kailangang kayaing lahat. Samantala, sa kabilang dako ng lungsod, sa penthouse suite ng isang matayog na kondominium, nakaupo si Nathaniel sa kanyang home office. Nang silipin niya ang maliit na silid sa tabi ng conference room, nakita niyang may bagong bili na playpen, ilang laruan, at isang maliit na ref na may laman ng gatas at tubig. Lumuha siya ng bahagya, hindi dahil sa lungkot, kundi sa tinagal-tagal ng panahon na hindi siya pinakitaan ng ganitong kabutihan. Sa kabila ng lahat ng panlalait, na yun ay may lugar para sa kanya at para sa anak niya. Habang nililibot siya sa opisina, sinabihan siya ng HR head, hindi po kami sigurado kung bakit bigla kayong pinatawag ng CEO. Pero isang bagay lang po ang malinaw. Hindi siya basta kumukuha ng empleyado, lalo na sa personal. Tahimik lang si Andrea. Hindi siya nagtanong ng kung ano-ano. Sa loob-loob niya, baka may nakita si Nathaniel na hindi niya rin alam na meron siya. Hawak niya ang isang lumang larawan ng isang babae na nakangiti habang buhat ang isang sanggol. Katabi nito ang isang nakapirming tingin sa screen kung saan naroon ang profile ni Andrea. Resume, academic background at simpleng larawan ng isang babaeng tila galing sa hirap pero hindi nawalan ng dangal. Sa harap niya ay nakalatag ang kwintas na kapareho ng suot ni Andrea. Hindi siya sigurado. Hindi niya alam kung ito'y kapalaran o pagkakataon lamang. Ngunit isang bagay ang malinaw. Sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, may nakita siyang liwanag sa mga mata ng isang tao. Liwanag na matagal na ring nawala sa kanya. At bago niya isara ang computer, mahina niyang winika sa sarili, Andrea sumulong. Parang may alam akong sumulong dati. Pero hindi. Imposible. Pareho silang may ngiti sa labi. Pero sa likod ng ngiting iyon ay ang mga alaala ng kabataang puno ng sigla, sabay na pangarap, at isang biglaang paghihiwalay na hindi niya kailanmang nakalimutan. Hinawakan ni Nathaniel ang lumang larawan at saka nilingon ang kwintas sa mesa. Isang silver chain na may palawit na hugis bituin. Parehong-pareho ng suot ni Andrea. Hindi siya mapakali. Paulit-ulit niyang iniisip ang posibilidad. Hindi maaaring siya yon. Baka naman nagkataon lang. Ngunit ang bawat galaw ni Andrea, ang bawat pagtingin nito sa anak, at ang tahimik nitong paninindigan, tila ba nagpapakilala ng isang kabuuang hindi kayang pikein. Kinuha niya ang telepono at tinawagan ang kanyang matagal ng personal investigator, si Joel. Ngunit sa kanyang dibdib, muling bumigat ang tanong na hindi matanggal sa isipan. Bakit tila sa pagharap ko sa kanya, may bumalik na damdamin na akala ko'y matagal ng patay? Tahimik ang gabi sa penthouse unit ng Tower 51, ang tahanan ng iilang piling individual na may kakayahang bayaran ang malamig at tahimik na himbing ng gabi sa taas ng syudad. Pero para kay Nathaniel Aldama, hindi katahimikan ang kanyang nadarama. Sa loob ng kanyang opisina sa loob ng kondo, nakabukas ang bintana kung saan tanaw ang mga ilaw ng BGC. Pero ang mata niya'y nakapako sa lumang larawan sa kanyang mesa. Isa itong larawan ng isang babae, si Lyra, ang babaeng minsang naging sentro ng kanyang mundo. Sa larawan, yakap ni Lyra ang isang bagong silang na sanggol. Joel, kailangan ko ng background check sa isang empleyado. Name Andrea Sumulong, HRM graduate batch 2014. Hanapin mo lahat. Pamilya, probinsya, kung may kapatid, kamag-anak, pati kung may koneksyon siya kay Lyra. Copy, sir. Gaano kabilis ang kailangan nyo? Tugon ni Joel mula sa kabilang linya. Within the week. At Joel, tahimik lang. Ayokong may makaalam nito. Pagkababa ng telepono, sumandal si Nathaniel sa kanyang swirl chair.
Pinikit niya ang mga mata at sa kanyang diwa, bumalik ang huling araw na nakita niya si Lyra. Mayo 2015, sa loob ng ancestral house ng mga Villaporta, isang sigawan ang bumalot sa pagitan ni Nathaniel at ng ina ni Lyra. "Hindi ka sapat para sa anak ko, Nathaniel. Oo, matalino ka. Oo, may ambisyon ka. Pero mahirap ka. Wala kang mararating sa buhay." Sigaw ng ginang habang nanginginig ang mga kamay sa galit. "Hindi ko kailangan ng kayamanan niyo. Mahal ko si Lyra at mahal niya rin ako." Sagot ni Nathaniel na nanginginig ang boses, hindi sa takot, kundi sa galit at pangungulila. Ngunit si Lyra, sa halip na sumama sa kanya, ay lumingon at nagbaba ng tingin. "Patawad, Nate. Hindi ko kayang talikuran ang pamilya ko. Hindi pa ako handa." Mahinang sabi nito habang luhaang nilalapastangan ang kanilang mga pangarap. Umalis siyang durog ang puso. Mula noon, hindi na niya ito muling nakita. Hanggang sa isang balita mula sa kaibigan, 2 taon makalipas, si Lyra raw ay nanganak sa ibang bansa, lumayo sa pamilya at nagtago sa Europe. At mula noon, sinarado niya ang puso sa ideya ng muling magmahal. May nabanggit ba kung may koneksyon sila ni Lyra ngayon? Wala pong malinaw, pero ito po ang nakalkal ko. Nung nagbuntis si Andrea, wala ni isa man sa pamilya ang tumulong sa kanya. Hindi rin siya bumalik sa probinsya. Tila pinili niyang mabuhay ng mag-isa. Tahimik si Nathaniel habang binubuklat ang laman ng envelope. Mga lumang larawan, record ng eskwela, listahan ng tirahan. At doon niya nakita ang isang litrato, si Andrea, naka-graduation gown. At sa leeg nito ay ang parehong kwintas. Hindi na siya nakapagsalita. Sa loob-loob niya, may isang tanong na hindi niya kayang itigil. Bakit may mga taong pinipilit tayong maalala kahit hindi natin kayang ipaliwanag? Samantala, sa loob ng bagong opisina ni Andrea, abala siya sa pag-aayos ng mga gamit habang si Elias ay nasa playpen. Inaaliw ng bagong laruan na regalo raw mula kay Sir Nathaniel. Iniayos niya ang folder sa drawer, inayos ang mesa at sinimulang basahin ang manual para sa kanyang bagong trabaho. Wala siyang alam sa tunay na dahilan kung bakit siya pinili ni Nathaniel. Ang alam lang niya, hindi siya karaniwang empleyado. Pinili siya hindi sa resume, kundi sa kung anong hindi kayang ipaliwanag ng papel. Hindi ko alam kung ano ang nakita niya, bulong niya sa sarili. Pero hindi ko siya bibiguin. Muli niyang nilingon ang anak na natutulog sa loob ng playpen. Payapa, parang hindi kailanmang nagutom o napagod. Pero bakit ngayon ang isang babaeng tulad ni Andrea, matatag, tahimik, may anak na tila hindi pinabayaan, ay may suot na kaparehong kwintas? Lumipas ang ilang araw at bumalik si Joel, dala ang ulat. Sa loob ng opisina ni Nathaniel, iniabot nito ang envelope habang nag-aalangang nagsalita. "Sir, medyo komplikado. Si Andrea Sumulong ay lumaki sa probinsya ng Batangas. Anak siya ng isang mangingisda. Ngunit sa panahong high school siya, lumipat daw ito sa Maynila at doon na tumira sa pamilya ng anyang tiyahin, na si Imelda Villacorta." Natigilan si Nathaniel. "Villacorta? Opo sir, pinsan po siya ni Lyra Villacorta. Pero ayon sa ibang tala, matagal na silang hindi nagkakausap. Nagkaroon daw ng alitan noong college. Hindi malinaw kung ano." Lalong lumalim ang pagkalito ni Nathaniel. At doon niya naramdaman sa unang pagkakataon, hindi na siya natatakot sa bukas. May liwanag at kahit hindi niya palubusang nauunawaan kung saan ito galing, isa lang ang sigurado. Hindi siya nag-iisa. Lumipas ang ilang linggo mula nang opisyal na magsimula si Andrea bilang Assistant Secretary sa kumpanya ni Nathaniel Aldama. Mula sa araw na iyon, unti-unti nang nabago ang kanyang takbo ng buhay. Sa tuwing babangon siya tuwing umaga, may direksyon na ang bawat kilos. Hindi na lamang ito para makatawid sa isang araw, kundi upang patunayan sa sarili na kaya niyang muling pumangon sa gitna ng mapanghusgang lipunan. Sa unang araw ng kanyang training, personal siyang tinuruan ni Nathaniel kung paano humawak ng mga dokumento ng mataas na kumpidensyalidad. Bagamat may kaba, mabilis na natuto si Andrea. Sa tuwing may mali siyang nagagawa,
Hindi galit kundi gabay ang tono ng CEO. Kapag may sulat kang ipo-forward sa board, siguraduhing 3 beses mong binasa, lalo na kapag may numerical values. Isa lang na pagkakamali, pwedeng magbago ng forecast ng buong kumpanya, paalala ni Nathaniel habang tinuturuan siyang gumamit ng spreadsheet software. Maiintindihan ko po agad, sagot ni Andrea, habang sinusulat ang bawat instruksyon sa kanyang maliit na notepad. Minsan ay napansin ni Nathaniel na kahit nahihirapan si Andrea sa ilang bahagi ng trabaho, gaya ng encoding ng reports na may mga financial abbreviations, hindi ito sumusuko. Sa halip, hinihintay niya maapos ang opisina, saka nananatili sa loob para mag-practice. Likas ang kanyang disiplina. At sa bawat araw na lumilipas, lalong napapansin ng buong executive team ang kahusayan niya. Isang hapon, habang abala si Andrea sa pag-aayos ng minutes ng meeting, lumapit ang isa sa mga manager. Bukod sa respeto mula sa mga kasama, isa pang malaking biyaya ang dumating sa kanya, ang tuluyang pagtanggap ng kumpanya sa anak niyang si Elias. Minsan sa isang linggong pagpupulong, binanggit ng HR na maglalagay sila ng child-friendly zone sa opisina, alinsunod sa corporate inclusivity efforts. Pero alam ng lahat, nagsimula ito dahil kay Andrea. Ang maliit na Playpens conference room ay hindi na simpleng espasyo ng bata. Naging simbolo ito ng pagbabago sa kultura ng kumpanya. May mga staff na nagdadala na rin ng anak tuwing may emergency. At imbes na matahimik sa kahihiyan, sila'y lumalapit kay Andrea para humingi ng tips. Miss Andrea, paano mo napatahimik si Elias tuwing meeting? Ang anak ko kasi 6 na buwang gulang pa lang, pero parang laging may rally sa loob ng tiyan. Tanong ng isa sa accounting assistants. May secret lang ako. Music ng classical, lalo na yung piano. Pangpahimbing talaga. Natatawang sagit ni Andrea habang pinapakain si Elias ng gatas sa maliit na baby bottle warmer na bigay ng kumpanya. Hindi rin matatawaran ang unti-unting koneksyon ni Nathaniel kay Elias. Hindi ito agad-agad, pero may mga sandaling hindi kayang itanggi. Kapag napapadaan ang CEO sa playpen, napapatigil ito at nakikipagngitian sa bata. Minsan, isang hapon habang natutulog si Elias, biglang lumapit si Nathaniel at inayos ang kumot nito. Para kang kama, biro ni Andrea habang pinagmamasdan ito. Napatingin si Nathaniel at saglit na natawa. Siguro kasi, hindi ko pa nararanasang maging isa. Sa tabi ng kanyang laptop ay isang larawan nilang tatlo. Siya, si Elias at si Nathaniel. Nakuha sa isang impromptu picture nang bumisita si Nathaniel sa playpen at dinalhan si Elias ng maliit na laruan. Napaisip siya, anong meron kay Nathaniel na parang hindi ko kayang takasan? Sa likod ng lahat ng ito, nanatiling simple ang kanyang prinsipyo. Hindi siya narito para umibig, hindi pa sa ngayon. Marami pa siyang dapat patunayan sa sarili at sa anak niya. Pero kung may isa mang bagay na hindi maitatanggi, iyon ay ang katotohanang hindi lahat ng biyaya ay dumarating sa paraang inaasahan. Minsan, ito ay dumarating sa anyo ng isang estrangherong CEO, isang lumang kwintas at isang sanggol na tahimik na natutulog sa tabi ng bagong simula. May pinapahanap si Sir, ani Cecile, sabay abot ng maliit na black folder. Tumango si Andrea at sumunod. Pagdating niya sa lounge, may 2 babae sa loob. Isa'y may maayos na postura, matangkad at ang isa na may isang batang babae na tinatayang nasa 5 taong gulang. Tahimik itong nakaupo sa gilid ng sofa, nakayuko at may hawak na stuffed toy. At nang mag-angat ng paningin ang babae, parang may bombang sumabog sa dibdib ni Andrea. Lira, mahina niyang nasambit. Nagtaas ng kilay si Lira at saglit siyang sinuri. Andrea, ikaw nga. Hindi agad nakagalaw si Andrea. Parang biglang bumalik ang lahat ng alaala. Ang mga gabi ng tahimik na kompetisyon noong sila'y parehong nag-aaral. Ang mga sigalot sa loob ng pamilya ng Villaforta. At higit sa lahat, ang araw na pinili ni Lira na lumayo ng tuluyan. Matagal na tayong hindi nagkita. Patuloy ni Lira habang nakangiti, ngunit halata ang tensyon sa kanyang boses. Hindi agad nakasagot si Andrea. Pinilit niyang magpakita ng respeto sa kabila ng damdaming pilit na sumisigaw sa kanyang loob. Anong ginagawa mo rito? Dumating ako mula sa Europe kagabi. Si Nathaniel. Gusto kong makausap. Tungkol sa anak namin.
Sagot ni Lira habang hinaplos ang buhok ng batang babae sa tabi niya. Tila tinaklubang ng yelo ang puso ni Andrea. Hindi dahil sa selos, kundi dahil sa biglaang pagbalik ng isang bahaging pilit niyang kinalimutan. Noon pa man ay alam niya na minsang minahal ni Nathaniel si Lira. Ngunit sa tagal ng panahon na lumipas, nawala sa isip niyang maaaring may anak na pala ito. Siya ba? Tanong ni Andrea, kahit na alam na niya ang sagot. Oo, anak namin ni Nathaniel. Pero huwag kang mag-alala, hindi ako nandito para guluhin kayo. Hindi ko rin balak bumalik sa buhay niya. Ang gusto ko lang, sana kilalanin man lang niya ang anak niya kahit minsan, sagot ni Lira. Ngayon ay may bahid na ng lungkot sa boses. Biglang bumukas ang pinto at lumabas si Nathaniel mula sa kabilang silid. Agad siyang natigilan sa eksenang nadatnan. Si Lira, si Andrea at ang batang babae na tahimik lang na nakaupo. Lira, mahina niyang sambit. Hello Nathaniel, tugon ni Lira. Bago ka magsalita, huwag kang mag-alala. Hindi ako nandito para humingi ng kahit ano. Ang gusto ko lang ay kilalanin mo si Leah. Hindi bilang ama sa papel, kundi bilang tao na may karapatan siyang malaman. Tahimik si Nathaniel, tumayo siya sa tapat ng anak niya at sa unang pagkakataon ay pinagmasdan ito ng malapitan. May malalim na pagkakilala sa mga mata ng bata. Kamukha niya mula sa hugis ng mata hanggang sa pagkakakurba ng labi. Lumuhod siya sa harap ni Leah at dahan-dahang inabot ang laruan nito. Leah, ako si Nathaniel, mahinang wika niya. Tumingin ang bata, walang takot, ngunit may bahid ng pagtataka. Tumango lang ito at tahimik na ngumiti. Sa gilid ng silid, si Andrea ay hindi makakilos. Lumipas ang 3 buwan mula nang magsimula si Andrea sa kumpanya ni Nathaniel. Sa panahong iyon, marami nang nagbago sa kanyang buhay. Hindi lamang sa estado ng kanyang kabuhayan, kundi pati na rin sa kanyang pagtingin sa sarili. Sa bawat umaga, mas magaan ang kanyang paghinga. Wala nang alinlangan sa pagbangon. At sa tuwing binubuksan niya ang pintuan ng opisina, ramdam niya ang respeto at pagkilala. Ngunit sa isang Sabado ng hapon, habang siya'y abala sa pagsasalin ng mga minutes of meeting sa kanyang laptop sa loob ng executive office, biglang pumasok si Madam Cecile, ang Chief Corporate Liaison ng kumpanya, na halatang kabado. Andrea, may bisita si Sir Nathaniel. Pakisuyo, pwede mo ba akong samahan sandali sa lounge? Parang biglang nawala ang direksyon ng mundong pilit niyang itinayo. Hindi siya nagselos sa pagmamahal. Ang ikinabigla niya ay ang katotohanang may buong bahaging nakaraan si Nathaniel na hindi niya alam. At ito'y hindi na simpleng alaala lang, kundi may buhay, may anak, may sugat. Maya-maya, tumayo si Lira at lumapit kay Andrea. Ayokong guluhin ang trabaho mo. Alam kong malapit kayo ni Nathaniel at baka iniisip mong may ibang dahilan kung bakit ako nandito. Pero hindi. Mariin nitong sabi, hindi ko iniisip yan. Tugon ni Andrea, bagamat may bahid ng panginginig ang tinig. Magkaiba tayong dalawa, noon pa. Pero pareho tayong naging ina, dagdag ni Lira, sabay tapik sa braso ni Andrea. At alam kong kahit kailan, hindi mo ginamit ang pagiging ina mo para sa pansariling layunin. Salamat dahil hindi mo pinabayaan si Nathaniel. Hindi agad nakasagot si Andrea. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang tama si Lira. Hindi niya kailanman ginusto na ma-involve sa buhay ng lalaki sa paraang komplikado. Pero hindi rin niya matatakasan ang katotohanang sa bawat araw na lumilipas, mas lalo niyang nararamdaman ang pagiging bahagi niya ng mundo nito. Kinagabihan, habang nililigpit niya ang mga gamit sa kanyang mesa, napatingin siya sa litrato nilang tatlo. Siya, si Elias at si Nathaniel. Ngayon alam niyang hindi ito kompletong larawan. May isang bahagi ng buhay ng lalaki na hindi pa niya lubos na nauunawaan. At sa kabila ng katahimikang pilit niyang itinatag, nariun pa rin ang isang pangyayaring nagpapaalalang hindi pa tapos ang laban. Kung minsan, kahit gaano kaganda ang simula, may sugat pa rin kailangang muling buksan para tuluyang maghilom. Isang linggong makalipas ang pagdalaw ni Lira sa kumpanya ay tila bumalik ang lahat sa normal. Pero hindi para kay Andrea. Sa bawat pagtapak niya sa opisina, dala pa rin niya ang bigat ng mga pangyayaring tumambad sa kanya. Ang batang si Leah na anak ni Nathaniel at Lira.
ang mahaba nilang nakaraan na unti-unting lumilitaw at ang katahimikang unti-unti nang nawawala ng panatag. Sa labas ay patuloy siyang magiliw, responsable at magaling sa kanyang trabaho. Ngunit sa loob ng kanyang isipan, may bumabalik-balik na tanong na hindi niya masagot. May puwang pa ba ako sa buhay na ito kung narito na muli ang taong tunay na bahagi ng kanyang nakaraan? Minsan sa pantry, habang pinapakain si Elias ng prutas, biglang pumasok si Nathaniel. Hindi ito katulad ng dati. Wala ang pamilyar na ngiti. Wala ang alalay sa boses. Tahimik lamang siyang tumayo sa gilid at pinagmasdan ang kanyang anak. Si Elias naman ay walang alinlangan na lumapit sa lalaki at iniabot ang laruan niyang kotse. "Tito Nate, ayaw gumulong," reklamo ng bata. Bahagyang ngumiti si Nathaniel at tinanggap ang laruan. Siguro kailangan lang ng konting ayos sa gulong. Gaya ng buhay, minsan tumitigil. Pero kapag inayos, umaandar ulit. "Ang lalim niyo naman, sir." Sabay sabing may halong biro ni Andrea, bagamat may pag-iwas sa tingin. Napatingin si Nathaniel sa kanya. May bahagyang lungkot sa kanyang mga mata. "Hindi ko na dapat inilihim sa iyo ang tungkol kay Leah." Dumiretso siya sa lobby at doon muling nakita si Lyra, kasama si Leah, na ngayong ay mukhang mas komportable na sa paligid. "Pasensya na, Andrea. Alam kong nakakailang kang presensya ko," bungad ni Lyra. "Hindi mo kailangang humingi ng tawad. Anak mo ang kasama mo. May karapatan ka." Sagot ni Andrea, pilit nilulunok ang tensyon sa dibdib. "Gusto ko lang sanang makausap si Nathaniel muli. Gusto ko sanang itanong kung pwede siyang maging legal na ninong kay Leah. Hindi para sa suporta, kundi para sa pagkakakilanlan," paliwanag ni Lyra. Natigilan si Andrea. Hindi dahil sa ideya ng pagiging ninong, kundi sa pagkakabanggit ng salitang pagkakakilanlan. Sa loob-loob niya, naiisip niyang habang siya'y araw-araw na nandirito, ang tunay na pinagmulan ng koneksyon ni Nathaniel ay bumabalik na sa gitna ng entablado. "Alam mo, Andrea," patuloy ni Lyra habang nilalaro ang buhok ni Leah, "hindi ko inaasahang makikita ko pa siya sa ganyang posisyon. Noon, akala ko wala siyang mararating. Pero ngayon alam ko na kung bakit hindi ako pinayagan ng Diyos na manatili sa buhay niya. Hindi ako ang makakatulong sa pag-angat niya. Baka ikaw." Hindi agad nakakilos si Andrea. Tiningnan niya si Lyra, ang babaeng minsang naging sentro ng kwento, at ngayon nasa harap niya, tila ba nagpapasa ng apoy na matagal ng hawak. "Wala akong alam sa mga tamang panahon, Lyra, pero kung may tiyak akong alam, yun ay mahalaga ang anak mo kay Nathaniel." Na meron akong anak na hindi ko nakasama sa unang 5 taon ng buhay niya. Tila multo ang nakaraan. "Ang multo," sagot ni Andrea, "ay hindi kailangang katakutan. Minsan kailangan lang tanggapin. Hindi para kalimutan, kundi para patawarin ang sarili." Muli silang nagkatitigan. Walang pahiwatig ng romansa, ngunit puno ng katapatan. Sa gabing iyon, walang halik, walang yakap. Tanging 2 taong pinagbuklod ng kabiguan at pagsubok. Parehong naghahanap ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan ng kanilang nakaraan. At sa kabilang dako ng lungsod, sa isang lumang silid sa tahanang inuupahan ni Andrea, mahimbing ang tulog ni Elias. Walang kaalam-alam na ang mundo sa paligid niya ay unti-unting nagbabago. "Wala akong intensyong saktan ka." Hindi agad nakasagot si Andrea. Sa halip, tumango lang siya at muling isinubo ang saging kay Elias. "Hindi ko rin po inaasahan, sir. Pero salamat na rin at hindi mo itinago ng tuluyan." Mahina niyang sagot. Tahimik silang dalawa sa sumunod na minuto. Sa katahimikan na yon, maririnig ang mahinang tawa ni Elias habang kinakagat ang laruan. Ngunit sa puso ni Andrea, hindi na ganoon kasimple ang lahat. Ang pagkakaibang kanilang nararamdaman ay lumalim, naging masalimuot. Isang araw, tinawagan si Andrea ng receptionist mula sa lobby. "Ma'am, may bisita po kay Sir Nathaniel. Si Ma'am Lyra po ulit. Gusto po sana niyang makausap si Sir, pero wala po si Sir ngayon. Kayo po raw muna ang kausapin, kung pwede." Kaya alam ko rin na kahit anong meron sa amin ngayon, hindi ito kailanman magiging sapat para takpan ang papel na ginagampanan mo bilang ina ng anak niya. Sagot ni Andrea na yon ay tuwid ang tingin.
Umiling si Lyra at ngumiti. Marami kang tapang, Andrea. Masigit pa sa aking naging tapang noon. Pagkatapos ng kanilang usapan, iniwan ni Lyra ang isang sulat kay Andrea na para raw kay Nathaniel. Hiningi niya na sana'y personal itong maibigay. Tahimik na tumango si Andrea at tinanggap ang sobre. Gabing iyon, sa opisina ni Nathaniel, inabot niya ang liham. Galing kay Lyra. Gusto niyang maging legal na ninong ka kay Leah. Nasa iyo raw ang desisyon. Mahina niyang sabi. Bumuntong hininga si Nathaniel sa kakinuha ang sulat. Hindi ko pa rin lubos maisip, Andrea. Andrea, wika niya habang tahimik na tinititigan ang hawak na tasa ng kape. Pwede ba kitang tanungin ng tapat? Tumamulang si Andrea, bagamat may kaba sa kanyang dibdib. Yung kwintas mo, saan mo nakuha yon? Napakurap si Andrea. Hindi niya inaasahang iyon ang itatanong, ngunit hindi rin siya ganap na nagulat. Alam niyang darating ang sandaling ito. Matagal na po yun sa akin. Bigay po ni Mama bago siya pumanaw. Ayon sa kanya, galing daw iyon sa tiyahin ko, si Tia Lita, pero wala akong alam kung sino ang orihinal na may-ari. Sagot ni Andrea, habang pinaglalaruan ang pendant sa kanyang leeg. Alam mo bang may ganung eksaktong kwintas si Lyra noon? Regalo ko sa kanya nung college pa kami. Sagot ni Nathaniel, ngayon ay mas malalim na ang tono ng boses. Napayuko si Andrea. Unti-unting bumubukas sa posibilidad na sa kabila ng mga sugat, may pag-asang maibalik ang buo. Naging mabigat ang mga sumunod na araw para kay Andrea. Kahit walang sinasabi si Nathaniel, ramdam niyang mas madalas na itong tahimik. Tila malayo ang isip, at kadalas ay napapatitig sa kawalan tuwing matatapos ang isang pagpupulong. Hindi niya rin ito masisisi. Alam niyang sa bawat araw na lumilipas ay lalo lamang bumibigat ang realidad para sa CEO. Ang realidad ng pagkakaroon ng anak na 5 taon na niyang hindi nakakasama at ang hindi inaasahang pagbabalik ng isang taong minsan niyang minahal. Isang hapon habang nasa opisina, hindi na napigilan ni Nathaniel ang kanyang tanong. Tinawag niya si Andrea sa lounge area kung saan madalas silang nagtatalakay ng mga hindi formal na bagay. Hindi siya nagtangkang pigilan ang pagiging ama ni Nathaniel kay Leah. At higit sa lahat, hindi siya naghintay ng kapalit sa kabutihang ipinakita sa kanya. Ang iniwan lang niya ay isang alaala na puno ng dignidad at isang anak na itinuring ni Nathaniel na parang sarili niyang dugo. Sa silid kung saan maraming plano ang binubuo, isang desisyon ang kailangang gawin. Ang desisyong hindi pinilit, hindi ipinilit, kundi kusa niyang kailangang harapin. May mga taong dumadaan sa buhay natin hindi para manatili, kundi para turuan tayong piliin kung alin ang tama kahit to masakit. 1 taon ang lumipas mula nang tahimik na umalis si Andrea sa kumpanya. Wala siyang iniwang email, walang paalam na maingay, at higit sa lahat, wala siyang hiniling. Dumaan siya sa opisina ni Nathaniel, ngunit wala ito. Nag-iwan siya ng mensahe sa assistant nito na siya'y aalis na. Walang paliwanag, walang eksena. Pagpasok ni Nathaniel bandang tanghali, agad siyang nagtaka kung bakit hindi niya nakita si Andrea. Nang tinanong niya ang staff, sinabi ng assistant na hindi raw pumasok si Andrea para sa shift nito. Umalis na raw at may iniwang sulat. Nang hawakan niya ang sobre, alam na niyang hindi basta resignation letter ito. At sa unang pagbasa pa lamang sa sulat, hindi na niya napigilang mapatigil. Tahimik siyang umupo sa mesa, pinatong ang kamay sa kanyang sentido at tuluyang bumulong. Andrea. Habang binabasa niya ang sulat, isang malinaw na mensahe ang bumalot sa kanyang puso. Hindi ginamit ni Andrea ang pagkakataong maaaring magbunga ng pabor. Tulad ng kanyang pagkatao, umalis siyang may dignidad at katahimikan. Dala ang sanggol at mga aral na natutunan niya sa mundong minsang nagbigay sa kanya ng pansamantalang liwanag. Sa loob ng executive office ni Nathaniel, nanatiling nasa drawer ang liham ni Andrea. Hindi tinapon, hindi itinago. Madalas, kapag siya'y nag-iisa, binubuksan niya yon at muling binabasa. Sa bawat salita, tila may pahiwatig na mga hindi nasabi, mga tanong na hindi natanong, at mga damdaming hindi kailanmang inamin. Sa harap ng kanyang lamesa, naroon pa rin ang larawang ipinakuha niya sa staff noon. Si Andrea, si Elias, at siya, nagkatawang 3 simpleng tao sa gitna ng corporate setting.
Wala roon ang mga luho, wala ang kasinungalingan. Larawan iyon ng isang sandaling totoo. Hindi na muling bumalik si Andrea sa kumpanya. Walang sinuman ang nakakaalam kung saan siya lumipat o kung anong trabaho ang pinasok niya. Ngunit si Nathaniel, sa kabila ng pananahimik, ay hindi tumigil sa pag-alala. Sa gitna ng kanyang personal na pagbabago, gumawa siya ng bagay na hindi inasahan ng kahit sino sa board ng kanyang kumpanya. Naglunsad siya ng scholarship program para sa mga single mothers. Hindi ito basta CSR initiative lamang, kundi isang advokasyang may laman at puso. Tinawag itong Project Pag-asa, isang programang naglalayong bigyan ng libre at sistematikong pagsasanay, edukasyon, at access sa job placement ang mga ina na iniwan, pinagsarhan o kinailangang lumaban mag-isa. Isang eksekutibo ang nagtanong sa isang meeting, "Sir, saan galing ang ideya para sa proyektong ito?" Saglit lang tumingin si Nathaniel sa kanila at sinabing, "Galing ito sa isang babaeng mas matapang pa sa kahit sinong kilala ko. Hindi siya sikat, hindi siya mayaman, pero araw-araw siyang bumabangon para sa anak niya." Walang nakapagsalita. Alam ng ilan kung sino ang tinutukoy, pero wala ni isa ang nagtangkang muling ungkatin. Sa loob ng programang iyon, pinangungunahan ni Nathaniel mismo ang ilang oryentasyon at paminsan-minsan ay personal niyang kinakausap ang mga aplikanteng ina. Ngunit sa bawat mukha na kanyang kaharap, parating may isang nawawalang mukha, ang sa babaeng nagpaalala sa kanya kung paano muling maging tao. Sa likod nito, isinulat ni Andrea ang isang linya na noon lang niya napansin. "Kung sakaling hanapin mo ako, hanapin mo hindi bilang taong nawawala, kundi bilang taong pinili ang tahimik na labang hindi kailangang palakpakan." Isang araw, habang inaayos ng kanyang sekretarya ang filing cabinet, nakita nito ang isang lumang envelope. Ibinigay ito kay Nathaniel na tila walang gaanong halaga. "Sir, gusto niyong itapon na ito?" tanong ng babae. "Hindi," agad niyang sagot. "Itabi mo yan at kung sakaling dumating ang araw na makita niyong bumalik siya, ibigay mo sa kanya." At sa mga sumunod na linggo, nagpatuloy ang buhay sa kumpanya. Ngunit hindi na ito tulad ng dati. May mga bagong staff, bagong proyekto at bagong direksyon. Ngunit sa gitna ng lahat ng pagbabago, may nanatiling pareho ang larawan sa mesa ni Nathaniel at ang espasyong walang ibang makakaupo kundi ang isang babaeng minsang pinagtawanan sa lobby, ngunit tumindig at lumaban sa paraang wala ni isa ang nakaunawa. At kung sakaling may mga gabi pa rin na dinadalaw siya ng alaala, hindi na iyon katulad ng dati, hindi na masakit kundi mapagpakumbaba. Dahil minsan sa kanyang buhay, may isang Andrea sumulong na dumaan. Hindi para sirain ang mundo niya, kundi para ipaalala na kahit ang pinakamalalakas ay may kahinaan at ang pinakamahihina ay maaaring maging matatag para sa lahat. Mainit ang araw sa Tondo nang dumating ang team mula sa Project Pag-asa para sa kanilang buwanang feeding program. Pawisan, medyo magulo ang buhok at suot ang isang simpleng blusa na halatang ilang ulit nang ginamit sa ganitong klaseng aktibidad. Saglit siyang napatigil, tila bumagal ang pag-inog ng mundo. Andrea, mahina niyang sampit sa sarili. Ang babae ay kasalukuyang nakikipag-usap sa isa sa mga nanay habang inaabot ang mga laruan mula sa kahon. Puno ng pag-aalaga ang kanyang tinig at kahit hindi niya marinig ng buo, ramdam niya ang malasakit sa bawat salita nito. Nang mag-angat lang paningin si Andrea, nagtama ang kanilang mga mata. Saglit siyang natigilan, pero agad ding ngumiti. Hindi ngiting pilit, kundi isang ngiti ng taong alam na hindi na kailangang ipaliwanag ang lahat. Hindi agad nakagalaw si Nathaniel. Sa halip, nanatili siyang nakapitig habang pinagmamasdan ang kilos nito. Puno ng paggalang, ununang galaw na parang ina na sanay magbuhat ng mundo. Nang tuluyang natapos ang pagtulong sa pila, lumapit si Andrea sa kanya. Tahimik ang paligid kahit pa may ingay sa paligid ng feeding line. "Matagal na rin pala," mahinang bungad ni Andrea. "Matagal, sobra," sagot ni Nathaniel, hindi pa rin makapaniwala sa pagkakatagpo nilang muli. "Tuloy-tuloy ka pa rin pala sa Project Pag-asa." "Salamat, Nathaniel," ani Andrea habang pinupunasan ang pawis sa noo.
Dahil sa'yo to nagsimula. Alam mo naman yan, sagot ni Nathaniel. Ikaw ang tunay na inspirasyon nito. Tahimik si Andrea saglit, saka muling nagsalita. Hindi ko akalaing magkikita pa tayong muli. Hindi rin ako umasa. Pero laging may mga pagkakataong ibinabalik ka ng tadhana sa lugar na minsang naging tahanan. Aniya, bakit hindi mo sinabi? Tanong ni Nathaniel. Kung nasaan ka, kung kumusta ka, ni minsan hindi mo kami binalikan. Akala ko, sapat na yung ginawa ko, na kapag hindi ako naging hadlang sa mga desisyong kailangan mong harapin, magiging mas maayos ang lahat. Sagot ni Andrea habang pinagmamasdan ang mga batang masayang kumakain ng lugaw sa lamesa. Biglang lumapit si Elias. Ngayon ay 3 taon na, matangkad at maliksi. May hawak itong maliit na notebook. Mama, pinadrawing kami. Sabi ni teacher, gawin daw parang regalo. Ani Elias habang ibinibigay ang isang papel kay Andrea. Anong ginuhit mo anak? Tanong ni Andrea habang lumuvod para makita ang papel. Si Mama. Nagkalat ang mga bata sa kalsada. May ilan ay walang tsinelas, may bit-bit na lata ng gatas na nagsisilbing tambol. At ang ilan ay nakapila na. Umaasang makakakain kahit isang beses ng masarap sa araw na iyon. Kasama sa mga dumating si Nathaniel, nakasuot ng simpleng polo shirt at faded jeans, malayo sa karaniwang ayos ng isang CEO. Wala siyang bit-bit na bodyguard, walang media. Tahimik lang siya sa isang tabi habang pinagmamasdan ang pagdagsa ng mga nanay na may bit-bit na mga anak. Ang ilan ay buhat-buhat, ang iba na may tulak-tulak ang stroller. Habang abala ang lahat sa paghahanda ng mga mesa sa gilid ng covered court, napansin niya ang isang babaeng may bit-bit na kahon ng mga donated goods. Handa na akong magsimula muli, Andrea, mahinang wika ni Nathaniel. Ngunit hindi agad sumagot si Andrea. Sa halip, tinapik niya ito sa balikat at tumingin sa langit. Hindi lahat ng simula ay kailangan balik sa simula. Minsan, kailangan lang nating sumabay sa alon at hayaan itong dalhin tayo kung saan dapat talaga tayo mapadpad. Anya, nang lumubog na ang araw sa likod ng mga gusaling lumang-luma, tumalikod si Andrea at sabay lakad ni Elias. Ngunit sa bawat hakbang, hindi niya na nararamdaman ang bigat ng dati. Dahil ngayong araw, hindi na siya tinutugis ng tanong kung paano ko. Dahil sa puso niya, alam niyang narinig na siya sa katahimikan. Makalipas ang 3 buwan mula nang muli silang magkita sa Tondo, tuluyan nang nagbago ang takbo ng buhay ni Andrea. Hindi na siya bumalik sa dati niyang trabaho sa kumpanya ni Nathaniel. Ngunit mas lalong lumawak ang kanyang papel sa komunidad. Sa tulong ng karanasan at paniniwala sa advokasiyang sinimulan ng Project Pag-asa, naging likas sa kanya ang pamumuno. Hindi siya nagpilit, kusa siyang kinilala ng mga ina at mga volunteer bilang haligi ng programa. Sa panig naman ni Nathaniel, hindi na siya bumalik sa dating ritmong puro negosyo at kita ang iniisip. Mas pinili niyang ilapit ang sarili sa mga proyektong may tunay na kabuluhan. Sa bawat feeding program, sa bawat libreng seminar para sa mga single mothers, laging naroon ang kanyang presensya, hindi bilang boss, kundi bilang kasamang umaalalay. Isang hapon habang nasa opisina, tinawag niya si Cecile, ang kanyang long-time executive assistant. Laging buo ang taong marunong magmahal. Sa labas ng function hall, sa ilalim ng isang punong mangga na tila simbolo ng lilim at panibagong simula, muling nagkaharap sina Nathaniel at Andrea. Ngayon, hindi bilang empleyado at CEO, kundi bilang 2 taong mas pinili ang paghilom kaysa sa lumbay. Akala ko noon, Andrea, sapat na ang pagiging abala para mawala ang sakit. Ani Nathaniel habang pinagmamasdan si Elias na naglalaro kasama si Leah. Pareho pala tayong nagkamali. Tugon ni Andrea. Hindi lang panahon ang nagpapagaling. Minsan, kailangan din nating tanggapin na may mga pusong hindi natin kailangang palayain kundi yakapin. Handa ka na ba? Tanong ni Nathaniel. Ngayon ay mas seryoso na ang tono. Handa saan? Balik na tanong ni Andrea. Bagaman halata sa mata ang alam niyang sagot. Handa nang maniwala ulit na hindi na ito pansamantala. Na may tahanang maaari nating buuin, hindi lang para sa mga anak natin, kundi para sa sarili nating sugatang bahagi.
Tahimik si Andrea. Muling tumingin sa langit at saka bumulong. Kung ikaw ang tahanan na yon, bakit hindi? At sa sumunod na buwan, sa simpleng seremonya sa mismong lugar kung saan isinilang ang kanilang layunin, ikinasal sina Nathaniel at Andrea. Walang engranding entourage, walang social media coverage. Sa ilalim ng punong mangga, nasaksi sa kanilang muling pagtitipon, binigkas nila ang kanilang mga pangako. Si Elias ang naging ring bearer. Bit-bit ang kwintas na minsan ay simbolo ng pagkakaugnay ng nakaraan. Ngayo'y simbolo ng panibagong simula. Si Leah, nakarosas na bestida, ang flower girl na buong-buong tinanggap si Andrea bilang pangalawang ina. Dumalo si Lyra. Tahimik lang siyang umupo sa ikatlong hilera kasama ang isang matandang babaeng tila ina nito. Hindi siya lumapit, ngunit sa pag-uwi, iniwan niya ang isang maliit na card sa gilid ng altar. Salamat sa hindi pag-iwan kay Nathaniel noong ako ang pumili ng takot. Salamat sa pagiging ina, hindi lang kay Elias, kundi sa lahat ng inang sumusuo na, sana'y gaya mo, ay lumaban pa. Sa pagtatapos ng gabi, habang nakaupo sina Andrea at Nathaniel sa isang bangkong kahoy, pinagmamasdan ang mga batang naghahabulan sa paligid. Tahimik silang naghawakan ng kamay. Hindi ko alam kung deserve ko to, bulong ni Andrea. Hindi ito tungkol sa deserve. Ito ay tungkol sa mga taong piniling manatili kahit hindi nila alam ang kasigurahan. Sagot ni Nathaniel. Ito ang huling regalo ng tadhana. Ang pagkakataong mahalin ka, hindi dahil kailangan, kundi dahil alam kong ikaw ang tahanan. At sa katahimikan ng gabing iyon, sa gitna ng mga ilaw at tawanan, natapos ang isang kwento. Hindi sa paraan ng pagtatapos, kundi sa paraang ang bawat sugat ay natutong ngumiti. Hindi dahil sa nakalimutan, kundi dahil sa wakas, napatawad.